Let's start with you, Sherilyn. Ano ang iyong mga kwento? Ang dami kong kwento, Tito Boy. Saan mo nais umpisahan? Okay. Siguro yung latest na lang, Tito Sige Boy. nga. Meron akong daughter kasi. She's already 12 now. Pero nung bata kasi po siya, nakatira kami sa isang townhouse sa San Juan. Yung theater room namin, ginawa na namin siyang nursery niya. Nung baby siya, every time nandun kami, may nag-hug sa akin. So, ang sabi ko lang, kasi prior to that, Tito Boy, meron na talaga kaming nararamdaman, may mga kwento. Sabi ko lang dun sa nag-hug sa akin, huwag mong sasaktan, bantayan mo lang. Dapat pala hindi ko sinabi yung Tito Boy kasi nagkaroon siya ng kalaro, tinawag niyang Thunder, nawala ng 3 years kasi pinablessan ulit namin yung bahay. Pero Tito Boy, dumating yung time na meron akong bisitang nakakakita. Pagbaba ng daughter ko sa hagdanan, sabi niya, may kasama yung daughter mong 2 bata. Minarkahan siya ng 14. Sabi ko, ano yung 14? On or before her 14th birthday, she's just going to sleep and not going to wake up. So, anong dapat gawin? Kaya mo bang tanggalin? Umalis na kayo sa bahay na ito. Eh ako, Tito Boy, 12 years po kami doon. Sabi ko kay Chris, sa husband ko, I don't want to leave this place unless bibili na tayo ng bahay. So that time, hindi ko na gustong i-risk pa yon, Tito Boy. Naghanap talaga kami ng bahay. Nung nakakita kami, Tito Boy, nung time na pinakita namin sa mga bata, so tuwan-tuwa yung mga bata, gusto nilang lumipat. Pag-uwi, Tito Boy, naubo lang yung asawa ko, naubo. Pagkatapos maya-maya sabi niya, please take me to the hospital. Why? I don't know, ang sakit nung tagiliran ko. It took 3 days, Tito Boy, bago na-rule out ng mga doctors. We stayed for 8 days. Laceration of the kidney. Bakit? Umubo lang siya, laceration of the kidney. So kinausap ko yung taong nakakita dun sa anak ko na may kasama. Sabi, pinipigilan kayong umalis kasi 3 months siyang bawal gumalaw. Wala siyang pwedeng gawin, ni tumayo, maglakad. Sobrang hinang-hina, Tito Boy. So parang pinipigilan kaming umalis, but then that time, porsigido kami. Even up to the last minute na naglilipat kami, Tito Boy, nawawala yung susi. May nangyayari. Talagang pinipigilan talaga kaming umalis. Pero, yun nga, Tito Boy, hindi pwedeng hindi ipagwalang bahala yun. Kasi life na yun ng daughter ko, whether it's true or not, hindi ko i-risk talaga yun. So, umalis kami dun sa bahay na yun. Yung instinct mo ba, Sherilyn, noong nangyari yun, did you pray? Yung prayer kasi, Tito Boy, alam mo, sabi ko nga, ba't ganun? Kasi nagro-rosaryo ako everyday. Nagmamasa ko lahat ng novena masas, ina-atanan ko. Bakit sobra akong lapitin? Siguro daw kasi masyado kong ina-acknowledge yung presence nila daw, Tito Boy. Dapat daw talaga hindi. So, nung lumipat kami, hindi ko na, I try my best not to. Kasi meron din panahon na may peripheral vision, may nakikita ka, may nararamdaman ka, lalo-lalo na nung kakalipat lang. Pero tinry ko talaga na hindi, Tito Boy. At hindi talaga. Alam mo yung, because si Ate Shawi din may binigay sa akin na libro which has nothing to do with it, but it has something to do with the Bible. Sobra kong in-immerse yung sarili ko din dun sa Biblia to the point na kahit sinasabi nga na supposedly wag silang intindihin, hindi sila totoo, ganyan. Kahit na alam mong meron, I really try my best na hindi ko sila i-acknowledge para hindi rin lumakas yung presence nila sa akin. Okay. Nung kayo nakalipat na doon sa bagong bahay, sinundan kayo o malinis na? Kasi meron akong mga naririnig na kwento mula sa mga kaibigan na mula sa isang bahay, sumasama. We were told to wear red for 24 hours, Tito Boy, para hindi sumama. Mula doon sa old house? Opo. Tapos, Tito Boy, meron kaming ritual na ginawa. Because Chris was sick then, dapat siya yung magli-lead, hindi pwede. Ako yung nag-lead. Tapos, bawal kang umalis doon sa linya. So, me, Ryle, my other son, Lawrence, and Aya, my daughter. Tito Boy, nasa grahe pa lang. Nabasag na yung, yung bowl ng salt. So parang anong gagawin? Tinatawagan namin yung tao. It was already almost 12 midnight. Bawal umalis sa linya. So sabi ni Chris sa akin, hindi ka aalis. Ako, hindi ako aalis. Kahit umagahin ako dito. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. And then we were able to contact her. Tapos parang she just instructed us anong gagawin. Nagawa namin yung buong ritual, Tito Boy. Awa ng Diyos, wala na talaga. And plus the fact nga na parang hindi na namin talaga, kung meron man nga sa peripheral vision, kasi linear yung townhouse, Tito Boy, pwede pala yan silang
mag-cross, dumaan lang. So pag Okay. may ganun, Tito Boy, talagang hindi na pinapansin. So because of what you did, yung ritual na inyong ginawa ay sa awa ng Diyos ay hindi sumama. Yes, Tito Boy. Kasi may cross din kaming dala. Talaga may Okay. prayer, may mga pinagawang ganun, the salt. Alright, okay.